Posible na magkaroon ng isang blockbuster trade itong Magnolia at Phoenix Football Masters dahil tinitignan daw ng Magnolia yung posibilidad kung maa-acquire nila yung rights o yung karapatan para dito kay Matthew Wright na nagbalik na sa Pilipinas. Kung hindi nyo pa nababalitaan itong si Wright ay kinausap na raw itong Phoenix at ready na raw siya na maglaro ulit dito sa PBA. Ngayon, hindi porkit sinabi ni Wright na ready na siya maglaro sa PBA ay dito siya sa Phoenix mapupunta. Siyempre, yung rights nito si Matthew ay nasa Phoenix dahil dyan siya huling naglaro. Pero pwede naman niyang i-trade ng Fuel Masters dito sa Magnolia Chicken Templados. Ang magiging tanong na lang sino kaya ang pwedeng ibigay na kapalit ng Magnolia para dito kay Matthew Wright. Kahit sabihin pa natin na 34 na itong si Wright, magiging magandang contributor pa rin yan dito sa opensa ng Magnolia. Dito natin masasabi talaga na dito masusubukan yung negotiating capability ni LA Tenorio at ng management. Pagdating dito, lalo na itong si Wright na naglalaro sa Phoenix, isang independent team. Kaya nga ito talaga yung magiging very interesting na development sa panig ng Magnolia kung makukuha nila ang nabanggit na player. Dahil kapag meron kang Matthew Wright at naisasabay mo pa dyan si Javi Gomez de Leaño, si Jerome Lastimosa at si Paul Lee, medyo matindi-tindi na yung roster na yan. Dahil dyan mo makikita talaga kung paano sila lalaban ng mabuti. At syempre, yung 3-point shooting yan, tandaan ninyo, si Xavier Lucero, nakaka 3 points din yan, nakadalawang sunod yan nung closing seconds nung laban kontra sa Meralco. Kaya nga, mas magaganda lineup ng Magnolia kung makuha pa nila itong si Matthew Wright. Ang magiging contention na lang dyan kung sino yung ma-acquire naman ng Phoenix Fuel Masters para dito. Kaya aabangan natin kung ano magiging diskusyon ng dalawang panig pagdating dito sa mga nabanggit na mga players. Nababanggit yung mga acquisition, naka-jackpot itong itong TNT Tropang Giga dito kay Kevin Ferrer at kay Gio Halalon. Dito so far, yung first 3 games ni Kevin Ferrer, halos double figures yung laro yung na-average niya. At ito namang si Gio Halalon, alam natin kung ano ang kaya nitong i-contribute dito sa TNT Tropang 5G. Nakikita nyo naman, kahit hindi sa puntos, pagdating doon sa assist at rebounds at syempre yung kanyang depensa. Malaking bagay ito para dito sa TNT dahil parehong free agents itong si Kevin Ferrer at Gio Halalon. Walang pinamigay na player o draft pick ang TNT, kaya naman ang laking bagay nung nakuha nila to. Fit na fit si Ferrer dito sa TNT dahil siya ay 3-point shooter. At yan naman talaga ang, alam na natin, yan ang core. Yan ang pinaka punto ng sistema pinapairal ni Coach Chot Reyes sa Tropang 5G. Yung mga 3-point shooters, katulad nila R.R. Pugoy, Jason Castro, Jordan Heading, Reynan Batak, halos lahat dyan nakakashoot ng 3. Dyan talaga nakasentro yung opensa nila. Kaya nga bagay na bagay, ito si Kevin Ferrer dito sa lineup ng Tropang 5G. At yun namang depensa ni Gio Halalon, yan ang medyo kulang dati sa TNT. Yung maangas na backcourt man na mahigpit magdepensa ngayon, kaya-kaya nang gawin yan ditong si Gio Halalon. Kaya sigurado magiging maganda tong matchup lalo na pag nakaharap nila yung mga malalakas na teams dito sa PBA katulad ng San Miguel at Barangay Ginebra. Well, actually, natambakan sila ng Ginebra nung una sila nakita, pero alam natin iba magiging laro ng TNT pagdating ng playoffs. Kaya nga itong Tropang 5G, marami ang naniniwala pa rin na sa mga teams ngayon sa PBA, sila pa rin yung may pinakamalaking tsansa na maka-Grand Slam. Lalo na pagdating sa import conferences dahil syempre, nasa kanila na itong si 3-time best import na si Rondae Hollis Jefferson. Pero dito sa Philippine Cup, malaki chance nila din.